Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw na to ituturo sa inyo yung diskarte ko sa pagpapacheck up at pagpapalaboratories ko, kung paano yung ginagawa ko para magkaroon din ng prevention. Mahirap kasi baka mabigla tayo, di ba, once na magpapacheck up. Anyway, last night nagpa-check up ako sa doktor ko and sinabi niya sa akin na next year na daw kami magkikita. Tapos, syempre, nagulat din ako. Next year, Dok? Yun pala, October na pala ngayon. So, 3 months ko kasi is next year na, January 2025 na. Ngayon, sa 3 months na yun, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng maging okay, at pwede naman hindi maging okay. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung ginagawa ko as a kidney transplant. Maybe makakatulong sa inyo to soon. Magkaroon kayo ng future reference, lalo na sa mga kidney transplant dyan, sa mga bagong kidney transplant. Alam ko, sa mga bagong kidney transplant dyan, every month or every week kayo nagpapacheck up. Then sa mga future na mga dialysis patients na magki-kidney transplant, ituturo ko sa inyo yung diskarte ko. Anyway, sa 3 months na yun, maaaring maraming mangyari. Pwedeng okay, pwedeng hindi. Ako kasi ang ginagawa ko bilang kidney transplant, since 3 months pa yung check-up ko, or pwedeng ma-extend yan up to 4 months, ang ginagawa ko nagpapalaboratory ako every month. Yes, magastos. Every month po ang laboratory na ginagawa ko. Pero hindi naman po lahat ng mga laboratories ipapagawa natin. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Itong mga laboratories ko, worth 12,850. Lahat na yan, ang dami na: calcium, potassium, SGOT, SGPT, total protein, BUN, albumin, lipid profile, glucose, creatinine, vitamin D, CYA-C2, urinalysis, CBC, and so on and so forth. Napakadami nito. So, kung monthly ko gagawin to, mauubusan ako ng pera or ng guarantee letter. Ginagamit ko lang po kasi dito is guarantee letter. Hindi po ako naglalabas ng piso ng pera dito. Ultimo centimo hindi ko po nilalabas kasi I'm using guarantee letter po. Imagine itong 12,000 to, kung monthly ko ipapagawa to, magastos talaga kahit gagamit tayo ng guarantee letter. So ang ginagawa ko every month, ang pinapacheck up ko lang po is yung creatinine ratio, yung UTPCR. Tapos, nagpapacheck din po ako ng creatinine. And, syempre, yung urinalysis. Yun lang po yung tatlong pinapacheck ko every month. So, November and December, na ipapacheck up ko. Pag umabot na ng January, yun na yung ipapacheck up ko na lahat to. Yan. Babawasan ko na lang din ng iba. Like, yung mga albumin, okay naman yan. SGOT, SGPT, yung glucose. Pero, depende pa rin. Kapag marami tayong guarantee letter, ipapagawa na natin lahat to sa January 2025. Tapos every month, tatlong urinalysis, creatinine, CBC, or kahit ano pa may dagdag natin. Ayun po yung ginagawa ko kasi mahirap magkabiglaan. Baka kasi after 3 months, bilang tumaas yung creatinine mo, 'di ba? Hindi mo na magagawa ng paraan. At least kapag every month, na-monitor mo monthly yung creatinine mo. For example, wag naman sana January tumaas yung creatinine ko. Di pwede ako magpa-check up ng November para makita rin ng doktor at para maayos din, di ba? Mahirap magkabiglaan na by January biglang taas na mga resulta mo. Di sayang yung November and December kung pwede pa mahabol ng doktor, di ba? Ayun lang po. Sana nakatulong tong video na to. Anyway, ginagawa ko ito. Hindi lang po para sa akin. Sinishare ko rin po sa inyo yung knowledge na meron ako. Kasi mahirap na walang knowledge about dito. And at the same time, na-experience ko rin kasi na wala akong ka-idea and wala akong mapagtanungan. Mismo sa sarili ko, naranasan din na pagdamutan ng kapwa ko kidney transplant. Actually, mas marami pa akong kaibigan ng mga dialysis patients kaysa sa mga kidney transplant. Masakit man isipin, ganun talaga, wala tayong magagawa. Ayun lang po, ingat po palagi and sana kahit papaano nakatulong ako sa inyo. Kung nasan man tayo, kung anong ginagawa natin, mas importante ang sarili natin and yung kalusugan natin. Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat.